Buksan po natin yung mga Bible sa 1 John, 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. So, basahin ko po ang chapter 3, verse 4 hanggang 6. Babasahin ko po ito at sundan niyo po ng inyong mata. 1 John chapter 3, verse 4 hanggang verse 6. At sinasabi ng Biblia, whosoever committed sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Verse 5, and you know that He was manifested to take away our sins, and in Him is no sin. Verse 6, whosoever abideth in Him sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen Him, neither known Him. Tayo po'y manalangin. O Amang dakila, mga pangyarihan sa lahat. Ama, nagpapasalamat po kami sa hapon na inyong binigay sa amin, na muli kami, Ama, makapag-aral ng inyong banal na salita. Muli niyo po kaming turuan at patnubayan, Ama. At doon din po, Ama, tulungan niyo po kami, napatuloy po kami, Ama, na matuto, Ama, sa hapon ito. At doon din po, Ama, na hayaan niyo po ang inyong banal na spirito, ang patuloy, Ama, na magturo sa amin at manguna. Ama, muli binabalik namin sa inyong kapurihan at ang karangalan. In Jesus' name we pray, Amen. So, mga ilang linggo na siguro, last year, so napag-aralan natin, sinasimulan natin pag-aralan itong sulat o sulat ni Juan, unang sulat ni Juan para sa Ephesus. So may kita natin dito yung unang epistle ni John ay isinulat niya ito doon sa simbahan na nasa Ephesus, doon sa mga Kristiyano, mga believers na nakatira doon sa Ephesus. So kung titingnan niyo doon sa mapa, ang lugar ng Ephesus ay matatagpuan siya sa panahon natin ngayon na tinatawag na Turkey. So doon sa Turkey, so alam naman natin Turkey, kung makikita niyo sa map, siya yung pinakahuling, siya yung dugtungan ng Europa at ng Asia. So itong Turkey na to, makikita natin na ito yung dito mas malakas ang kalakalan. So during sa panahon ng example sa Pilipinas, bago pa dumating ang mga Kastila, may kalakalan nang nangyayari. Example, ang China at ang mga Pilipino. So example, ibibigay ng mga Chino ang mga ceramics, ang kapalit nun ay mga perlas at ginto ng Pilipinas. So ganun katalino ang mga Chino kasi simula pa dati. So dito sa mapag-aaralan natin ngayon, isipin natin na itong pagkakasulat nito ni Juan ay ito yung panahon na namamayagpag ang kahariang Roma. So, Roma. So, ibig sabihin, yung mga tao dati, yung mga sundalo, meron silang mga baluti, helmet, meron silang spear, or meron silang bow, pana, meron silang mga itak, tabak, espada. So, sa panahon na to, may kita natin na nung sinulat ito ni Juan, dito natin may kita yung dahan-dahang paglaganap ng mga tinatawag na Gnostics. Sila yung mga nagtuturo ng kamalian at sila ay nasa loob ng simbahan. Sila ay mismong nasa loob ng simbahan. So, dito may kita natin na sinabi ni John, dito sa chapter 1 pa lang, na nakita nila, nahawakan nila, narinig nila, nakita nila, narinig nila, nahawakan nila yung tinatawag nating Jesus Christ, yung words of life. Diyan pala sa chapter 1, verse 1, na sinasabi ni John, na ako mismo, naranasan ko, nakita ko, nahawakan ko si Jesus Christ. So, yun yung patotoo ni Juan, which is para kalabanin o para i-refute yung katuruan ng mga Gnostics. So, ano-ano ba yung mga katuruan ng Gnostics? So, sa una nating mga napag-aralan, ang isa sa katuruan ng Gnostics, naniniwala sila na ang Diyos ay hindi pwedeng maging tao. So, number 1 yon, ang Diyos ay hindi pwedeng maging tao. Hindi sila naniniwala sa incarnation of Christ. Hindi reincarnation incarnation, pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo. Yun yung una. Pangalawa, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Bakit? Hindi pwedeng magkaroon ang Diyos ng anak. Bakit? Ang paniniwala ng mga Gnostics, ang Diyos ay walang anak. So, may kita din natin dito na kung paano naniniwala ang mga Gnostics na hindi kailangan ng tao ng tagapagligtas. Bakit?
ang tao ay merong tinatawag na kabutihan sa loob. So may mga ganong katuruan sa panahon natin ngayon. Example, pag pag-aaralan niyo yung Arminianism, merong ganong katuruan na hindi lahat ng tao daw, sabi nila, ay merong kasalanan, kundi iilan lamang yung mayroong kasalanan. Ibig sabihin, nung nagkasala si Eva, merong mga nakaligtas na hindi nagkasala. Yun yung paniniwala nila, which is against yun dito sa salita ng Diyos. Kaya may kita natin sa chapter 1 pa lang, nirefute na mismo ni John na sinabi niya dito, lahat ay nagkasala. At sinabi niya rin na if we say that we have no sin, so yan, we have no sin, or if we say that we have not sinned, ako ay walang kasalanan at ako ay hindi nagkakasala, sinasabi natin ang salita ng Diyos at ang Diyos ay sinungaling. So ngayon, makikita natin dito sa chapter 3, yung kung papaano, i-refute naman ngayon ni John yung mga tao, yung mga Gnostics, na nagsasabi na sila daw ay sons of God. Na sila daw kami ay anak din ng Diyos. So, kung maalala nyo, napag-aralan natin na mula sa tinatawag ni John na sila ay beloved, little children, patungo sa tinatawag ni John na sons of God. So, tinawag ang mga believers sa Ephesus mula sa mga maliliit na mga bata patungo sa sons of God. So, ibig sabihin, yung kanilang titulo ay napalitan mula sa pagiging little children, pagiging beloved, patungo sa mga anak ng Diyos. So, yung mga tao sa Ephesus, yung mga believers na nakatira sa Ephesus, ay sila pala ay mga anak ng Diyos. At dito natin makikita na sinasabi ni John na kung papaano na yung isang anak ng Diyos, kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, ay meron kang makikitang mga ebidensya. So, example, kapag yung isang babae, lalaki, kapag sila ay nagkasama, at nagkaroon ng supling, nagkaroon ng anak, may makikita ka dun sa anak na may kita mo sa tatay. May makikita ka sa anak na may makikita mo sa nanay. So, meron kang makikita pagkakahalintulad na makikita mo dun sa anak. So, ganun din, yung sinabi ko nga na example ko, yung like father, like son. So, bilang anak ng Diyos, merong mga katotohanan na makikita natin dito kung ikaw ba talaga ay tunay, genuine, real na anak ng Diyos. So, una natin makikita dito, sinabi dyan ni Juan sa chapter 3, 1 John chapter 3, verse 4, Whosoever committed sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. So, kung makikita natin, ang unang ibinigay ng Diyos na batas ay saan? So, makikita natin, nanggaling pa ito kay Adan at kay Eva. Ibinigay ng Diyos ang pangunahing batas na huwag kakainin yung prutas na nakakaalam ng mabuti at masama. Pero binali ng tao yung rule ng Diyos, yung batas ng Diyos, sinira ng tao. Lumagpas ang tao doon sa ibinigay ng Diyos na wall. Example, naglagay ang Diyos ng wall, at ito yung dito ang kasalanan, ang tao ay narito, lumagpas siya doon sa ipinagbabawal. Tawag natin doon ay trespassing. So example, may bahay, merong mga mangga, sa panahon, mas maraming mangga sa panahon natin ngayon. So, example, hindi ka humingi, bagkos ang ginawa mo, ang sabi ng nakalagay doon sa may-ari, no trespassing, pero lumagpas ka doon, at nakakuha ka ng mangga, pero nabaril ka dahil doon sa pag-trespass mo. So, alam natin na ang kabayaran ng kasalanan nung pag-trespass ni Adam ni Eva ay ang kamatayan. At dito una natin makikita na it is incomparable and incompatible for the believers to habitually commit sins. Ibig sabihin na kapag ikaw ay mananampalataya, so makikita natin dito na sinabi, whosoever, paboritong word to ni John, whosoever committed, so ang committed dito, hindi lamang ito yung isang beses na ginawa. So ang committed dito, ito yung habitual na paggawa ng kasalanan. Example, pag nanakaw, humingi ka ng tawad, pero inulit mo pa yung pagnanakaw,
at inulit mo pa ulit yung pagnanakaw, at inulit mo pa ulit. Mula sa maliit na bagay na dati tagpipisong ninanakaw mo, dahan-dahan naging 1,000, at dahan-dahan milyon na. So, dito may kita natin na sinasabi ni John na bilang mga Kristiyano doon sa Ephesus, kung isipin natin, sabi ni John, kayong mga Kristiyano dito sa Ephesus, kung sinasabi nyo na kayo ay anak ng Diyos, na kayo ay na kay Kristo, pero yung buhay nyo ay taliwas sa tinuturo ng Biblia, questionable yung pagiging sons of God nyo. Sabihin, hindi siya compatible na ikaw na Kristiyano at ito yung kasalanan ay patuloy mong kinakain. So, ibig sabihin na sinasabi dito ni John na yung kasalanan, yung pag-transgress doon sa kasalanan, ay yung paggawa ng kasalanan, patuloy na paggawa ng kasalanan, sabi ni John dito, ito ay pag-transgress doon sa batas ng Diyos. So kung isipin nga natin, unang batas ng Diyos, binigay sa Garden of Eden. Then after nun, nagbigay ang Diyos ng batas, may kita natin kay Moses, sa paano ni Moses. So sabi ng Diyos na wala dapat kayong Diyos maliban sa akin. So, ibig sabihin, kapag ako nagkaroon ng ibang Diyos, maliban kay Jehovah, ako ay nagkasala. At ang tawag doon ay transgression doon sa batas. Transgression o pag-trespass doon sa ibinigay ng Diyos na rule, ikaw ay nagkasala. Nag-trespass ka doon sa rule na ibinigay ng Diyos. At dito may kita natin na sinasabi, whosoever committed, transgressed. Yung word dito na transgressed also means a willful act to continue, tuloy-tuloy, habitually violating the law of God. Also, it means you are lawless. Sabihin, hindi ka sumusunod sa batas. Kasi dito sinasabi, whosoever, kung sino man. So, ibig sabihin, sa panahon ni John, nasa mismong simbahan, sa mismong simbahan ng Ephesus, may mga tao na hindi talaga anak ng Diyos. Sinabi dyan whosoever committed sin, transgressed also the law. So, ang transgressed, sinabi ko nga na ito yung willful act, hindi ito yung aksidente na nagawa mo yung isang kasalanan. Example, nagbabike ka. Then sa pagbabike mo, kahit nakatingin ka ng maayos, biglang merong dumaan na bata. Kahit maayos ang tingin mo, example, dahan-dahan na yung takbo mo, pero yung bata tumakbo bigla ng mabilis sa'yo. Di kaya akala mo yung bata tatayo lang, tapos nung palapit ka na bigla siyang kumarang sa'yo. Tapos ngayon nabangga mo. So, hindi ganong klase yung transgression. Yung transgression na tinutukoy dito ay akmang ginawa mo mismo yung isang kasalanan. Ibig sabihin, ibinigay mo, sinurrender mo mismo yung sarili mo sa paggawa ng kasalanan. So, sa panahon ni Juan, panahon ni John sa Ephesus, meron doong temple ni Diana. At yung mga believers, ay yung mga tao doon sa simbahan, may mga tao doon sa simbahan na nakikinig syempre doon sa simbahan, doon sa temple ni Diana. At doon sa temple ni Diana, doon mo matatagpuan lahat ng klase ng kasalanan. Lahat ng klase ng kasalanan. At doon sa temple ni Diana, doon nakukuha ng mga tao na uma-attend o sumasama doon sa simbahan ng Ephesus yung kanilang mga katuruan. Kaya nga may kita natin na sinabi ni Juan dito na yung mga Gnostics pala ay miyembro mismo ng simbahan. So, yung mga Gnostics na to, sila ay hindi saved. Gnostics, G-N-O-S-T-I-C. Gnostic. Then, pag marami, Gnostics. So, yun. Gnostics. So, sinabi dito dyan, whosoever committed sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. So, itong transgression dito, pag transgress, it also means rebellion against God and total disobedience rather than just an accidental. So, accidental nangyari yung kasalanan. Ito talaga, ito yung pag-surrender mismo ng tao. Pag-surrender at tuloy-tuloy na
surrender doon sa kasalanan. Kung ikaw ay saved, pag ang isang tao ay ligtas, ito yung kasalanan, pagnanakaw, pagmumura, paninigarilyo, pag-iinom, pambababae, pagpo-fornicate, yung pakikipag-siping sa babae na hindi mo asawa, pakikipag-siping sa babae na hindi kasal, o pakikipag-siping sa lalaki na hindi kasal, fornication. Pagpatuloy mo yung ginagawa, sabi ng Biblia, ikaw ay nagtatransgress doon sa batas ng Diyos. Ibig sabihin, lawless ka. Lawless ka na tao. At ang lawless na tao ay hindi tunay na anak ng Diyos. At dito natin makikita yon na ito pagiging lawless ay isa ito sa marka o mark na ikaw ay unsaved at unregenerate na tao. Ibig sabihin, ito yung marka, kaya mo ginagawa yung isang bagay na yon, kaya patuloy kang nagpo-fornicate. Pagpo-fornicate ha, tandaan natin, ito yung between sa isang hindi kasal na lalaki at hindi kasal na babae, or hindi kasal na babae, then kasal na lalaki, o kasal na babae, hindi kasal na lalaki. Ito yung pagpo-fornicate, o pares nilang kasal, pero hindi sila mag-asawa, pagpo-fornicate, ito yung patuloy niyong ginagawa to, at dahil hindi ka nakikita, patuloy at patuloy nitong ginagawa, ito yung marka na ikaw ay hindi ka anak ng Diyos. Isa ito sa marka. Isa lamang ito, na hindi ikaw ay anak ng Diyos. Example, paano malaman na ako ay anak ng Diyos? Example, hindi ka saved, nagkaroon ka ngayon ng ka-live-in. Sabihin, girlfriend, boyfriend, then nabuntis yung girlfriend na yon. Pero ikaw, na-save ka. Then, nalaman mo na mali yung iyong ginawa. So, anong gagawin mo? Magpapakasal kayo. So, ibig sabihin, pinapakita mo lamang na ikaw talaga ay tunay na nananampalataya sa Panginoon sa Kristo. So, ibig sabihin, may kita yung ebidensya na ikaw ay anak ng Diyos. Bakit? Imbis na tuloy-tuloy mong gawin yung kasalanan na yon, ang ginawa mo ay pinutol mo. So, dito may kita natin na whosoever committed. So, ibig sabihin, yung committed dito, tanda natin, ito yung habitual na paggawa ng isang kasalanan. Ibig sabihin, habit mo na lang kung saan pa, normal na lang para sa'yo ang paggawa ng kasalanan. Para ka na lamang humihinga kapag gumagawa ka ng kasalanan. Example yan, sinabi mo may example kanina, yung mga pagnanakaw, parang normal na lang sa'yo yung pagnanakaw, pagsisinungaling, tawag dyan, yung pangangalonya, fornication, at iba-iba pang paninigarilyo, pag-inom ng alak. Pag normal na lang sa'yo yan, question up mo nga. Talagang pine-questioning dyan dito, yung mga believers sa Ephesus, kayo kung tunay kayo na believers, mga kapatid, kung tunay kayo na anak ng Diyos, sabi ni dyan dito, hindi nyo magiging habit yung paggawa ng kasalanan. Tandaan natin, ang isang Kristiyano, pag siya'y naligtas, meron pa rin siyang old nature. So, meron pa rin siyang old nature, pero meron siyang bagong pagkatao. Dating pagkatao at bagong pagkatao. So, ibig sabihin, kapag pag isang tao naligtas, meron siyang dalawang nature. So, itong old nature na to, mahal nito ang kasalanan. Itong new nature, mahal nito ang Diyos. So, nasa sayo, kung ikaw ay saved, kung ikaw ay tunay na saved, syempre, pipiliin ng new nature mo yung pagsunod sa Diyos. Pipiliin mo yung pagsunod sa Diyos. Bakit? Dahil meron ka ng new nature. Pero pag ang tao hindi siya saved, meron lamang siyang isang nature. At yun yung tinatawag natin old nature. Yung paggawa ng kasalanan, kasiyahan sa kasalanan, sa laman, at sa ibang mga bagay dito sa mundo. At dito mo natin makikita na whosoever, kung sino man. So, ibig sabihin, doon sa simbahan ng Ephesus, may mga tao, alam ni John, na may mga tao na nagkukunyari na sila ay anak ng Diyos. Nagkukunyari sila na sila ay anak ng Diyos. At sila ay gumagawa ng kasalanan. So, a person who habitually committing sin, ito din yung klase ng tao na patuloy na magva-violate
doon sa batas ng Diyos. So tandaan natin na ang pag-violate sa batas ng Diyos, yun ay tinatawag ng Biblia, kasalanan. At ang kasalanan, ito yung pag-violate sa batas ng Diyos. Yung patuloy na hindi mo sinusunod yung batas ng Diyos. Kung isipin mo, maraming binigay sa atin ng Diyos. Mula kay Adan hanggang sa panahon natin ngayon. Kay Moses, may batas kay Moses. Hanggang sa panahon, kasi sa batas ni Moses, yung 10 Commandments, may kita mo doon, huwag kang manganunya. Diba? Kung patuloy yung ginagawa, so, questionable. Question, kung ikaw ay anak ng Diyos. So, may kita natin na hindi karapat-dapat o hindi compatible sa isang Kristiyano na Kristiyano daw siya, pero patuloy siyang gumagawa ng kasalanan. Hindi siya akma na ako ay Kristiyano, pero patuloy akong gumagawa ng kasalanan. Ako ay Kristiyano, pero patuloy akong umiinom ng alak. Hindi siya akma na tagasunod ako ni Kristo. Ako ay tagasunod ni Kristo. Pero ginagawa ko yung hindi sinasabi ay yung against sa Bible. So, ito yung sinasabi dito, na whosoever committed, tandaan, committed, yun yung patuloy mong ginagawa yung isang kasalanan. So, yung una natin nakita dito, yung katotohanan na kung ikaw ba ay anak ng Diyos, so, titingnan natin sa sarili natin ngayon. Kumusta yung ginagawa ko? Kumusta yung pamumuhay ko sa bawat araw? So, sa tanda natin, lahat ng kasalanan, lahat ng kasalanan na meron tayo, lahat yan ay pagtatransgress doon sa batas ng Diyos. At lahat ng nagtatransgress sa batas ng Diyos, sabi ng Biblia, ay kinokondemn ng Diyos. Condemn. Kung babasahin niyo yung Romans, may kita na doon na lahat ng hindi sumusunod sa batas ng Diyos ay merong condemnation. So, pangalawa, dito natin may kita sa verse 5, sinabi dyan, and you know. So, yung know dyan, ito ay ginosko. So, G-I-N-O-S-K-O. Ginosko. Yun. Ginosko. So, and you know that He was manifested. So, tanda natin, ang patungkol ng He dito, ay patungkol ito sa ating Panginoon Kristo. So, sinabi dito ni Juan, and you know, alam niyo ba mga Kristiyano, na lahat ng gumagawa, ng patuloy na gumagawa ng kasalanan ay nagtetrespass sa batas ng Diyos. At alam niyo rin naman, sinabi ni Juan sa mga tao dun sa Ephesus, na alam niyo rin, sa mga believers sa Ephesus, na alam niyo rin naman na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Alam niyo yun, di ba? Na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. So, may kasiguraduhan na 100% alam ng mga believers dun sa Ephesus na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Sabi dito, and you know that He was manifested to take away our sins, and in Him is no sin. So, sa pangalawang may kita natin dito na katotohanan, it is inconsistent and questionable for believers who called himself saved and yet dwelling in sin from which Christ saved him. Nakikita natin dito na questionable at inconsistent na sinasabi mong Kristiyano ka, pero patuloy kang namumuhay doon sa kasalanan na kung saan doon ka iniligtas ng Diyos. Tanda natin, ng tao ay iniligtas ni Jesus Christ, ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Kristo ay bumaba dito sa lupa para iligtas tayo mula sa kasalanan. Bakit? Yung kasalanan, tanda natin, yung kasalanan ang dahilan kung bakit ang tao mapupunta sa impyerno. Number 1, kasalanan ang dahilan kung bakit ang tao mapupunta sa impyerno. Akala ba natin dahil may hell, kaya tayo iniligtas si Jesus Christ dahil may impyerno? Hindi yun yung pinakaunang dahilan bakit tayo iniligtas si Jesus Christ dahil may impyerno. Hindi yun. Ang kaunang dahilan bakit tayo kailangan iligtas at kailangan tagapagligtas dahil sa sin, kasalanan. Dahil sa sin, dahil sa kasalanan. At sinabi nga niya dyan, ang kasalanan, yun ay pag-transgress sa batas ng Diyos. So isipin mo na lang na iniligtas, o example,
mahilig ka sa hayop, dahil nakita mo yung isang baboy na naliligo sa putik, ang ginawa mo, kinuha mo siya, niliguan mo siya, shampoo, sabon, maraming tubig, then kinuskusan mo siya, at the same time, pinabanguhan, nilagyan pulbo, then after ng mga ilang oras, ilang minuto, nakita mo ulit sa putikan. Bakit? Nature yun ng baboy na pag-ulit na bumalik sa putik, sa karumihan. So, ibig sabihin, yung baboy, kahit anong linis mo doon sa isang baboy, babalik at babalik yun doon sa putik. At nakikita natin dito na yung isang Kristiyano, ay isang tao, na sinasabi niya Kristiyano siya, pero paulit sa paggawa ng kasalanan, ay para siyang baboy. Isa siyang baboy mismo. Bakit? May kadang example nga nito sa Biblia, yung aso, di ba? Pag yung aso sumuka, ibabalik ulit nila yun. Ibabalik ulit nila. Pag yung isang tao na nagsabi siya, ako ay nagsisi ng kasalanan, nanampalataya Jesus Christ, pero binalikan niya ulit yung kasalanan na kung saan siya iniligtas ng Diyos. So, isa siyang aso. Hindi siya Kristiyano. Hindi siya anak ng Diyos. So, it is inconsistent and questionable sa isang nagsasabi na believer siya o saved siya na patuloy siyang nananahan doon sa kasalanan kung saan siya iniligtas ni Jesus Christ. Kaya sinasabi nito ni John sa mga believer doon sa Ephesus, sabi ni John sa believer sa Ephesus, and you know that He was manifested, siya ay nagkatawang tao para ang ating kasalanan ay linisin. So, parang ating kasalanan ay linisin. Kapag ikaw, may isang sinasabi mong Kristiyano ka, pero hindi nakikita sa buhay mo na parang nalinis ang kasalanan mo, magtanong ka sa sarili mo, bakit patuloy pa rin akong naninigarilyo? Bakit patuloy pa rin ako nagpo-fornicate? Bakit patuloy pa rin akong gumagawa nitong pagnanakaw, pag-inom? Bakit ko patuloy itong ginagawa? Ang sagot ay nasa Biblia. Sinasabi ng Biblia, kailangan mo magsisi ng kasalanan at manampalataya kay Jesus Christ. Sino ba naglinis sa'yo ng kasalanan? So, sino ba ang makakapaglinis ng kasalanan ng tao? Si Jesus Christ. So, ibig sabihin, pag ikaw ay isang Kristiyano, inconsistent, na sinasabi mong Kristiyano ka, pero patuloy ka pa rin gumagawa ng kasalanan. Saan ka ba iniligtas Jesus Christ? Doon sa kasalanan. Bakit ka bumabalik sa kasalanan? So, ibig sabihin, wala ka ni Jesus Christ. Hindi ikaw yung anak ng Diyos. So, ito yung patungkol, ibig sabihin lamang ni John, na may mga Gnostics na nagsasabi sila na kami ay saved, na kami ay nagsisi ng kasalanan, kami na simbahan, faithful attendees kami, simula pa dati, attendees kami ng simbahan, patuloy kami nagsisimba, umaawit kami sa Panginoon, tumutulong kami sa gawain sa simbahan, nagbibigay ako ng tracts. Pero, kumusta pag wala ako sa simbahan? Pag nasa labas ako, kumusta? Kumusta yung pang-araw-araw kong buhay pag nasa labas ako ng simbahan? Pag nasa loob tayong simbahan, syempre, kahit ako naman dati, lumaki ako na kung saan yung nanay ko, pinangaralan kami, at lumaki kami na sa simbahan na mismo kami lumaki. Kasi ako, tumira din ako sa simbahan. Iniwanan yung mga simbahan na yung lumaki. So, hindi ibig sabihin na simbahan ako lumaki, Kristiyano ako. Simbahan ako, pero gumagawa pa rin ng kasalanan. Nakakapag-nakaw pa rin ako. Nagsisinungaling pa rin ako. At yung pagnanakaw na yon, hindi yon isang beses. Paulit-ulit na ginagawa ko yung dati. Ulit-ulit na ginagawa yung dating kasalanan na yon. Yung pagnanakaw. Then, nasa simbahan ako. Pag nasimbahan ako, kasama ako sa choir. Then, pagkatapos sa simba, balik ako sa pagiging magnanakaw. So, may pinagbago ba? Wala pinagbago. Pag ikaw na kay Jesus Christ na, may pagbabago mangyayari sa iyo. Pag ikaw na kay Jesus Christ na, may pagbabago. Magiging consistent na yung buhay mo bilang isang Kristiyano. Ibig sabihin po ba, Brother Kenneth, kapag ako naging Kristiyano, hindi na ako magkakasala. Ibig sabihin, perfect na ako, wala na akong kasalanan. Hindi yun yung sinasabi ng Biblia. Kundi ang sinasabi dito ng Biblia,
na kung ikaw ay tuloy-tuloy mong ginagawa yung isang kasalanan, questionable at inconsistent yung pamumuhay mo bilang isang Kristiyano. So verse 5, sinabi ito, John reminds the believers at Ephesus, the reason of Christ's first coming ay yung kanyang gawain, Christ's work, is to save us and to cleanse us from all sin and unrighteousness. Kaya sinabi dyan, to take away our sins. Yun yung gawain ni Jesus Christ. Yun yung ginawa ni Jesus Christ sa buhay mo. Sa buhay mo. Yun ang ginawa ni Jesus Christ. Sabi dyan sa Biblia, chapter 3, 1 John chapter 3, verse 5, He was manifested to take away our sins. Siya ay nagkatawang tao, siya ay nagpakita, siya ay bumaba doon sa langit para linisin, kuhanin yung iyong kasalanan. Yung iyong kasalanan ay kuhanin ni Jesus Christ at akuin niya sa Kanya at mapakong kasama niya doon sa cross. Yun yung ginawa ng ating Panginoong Kristo. Pero, kung ikaw ay hindi anak ng Diyos, kung saan ka, yung kasalanan na yon, babalikan mo yan. Ibig sabihin, yung kasalanan, sabi mo na, save ka na, kung ikaw ay hindi talaga anak ng Diyos, hindi ka save, babalik at babalikan mo yung kasalanan. Then after mga ilang araw, after ilang years, yung kasalanan na yon, lalaki yon. Sa tingin mo yung pagiging magnanakaw ng 5 piso, habang buhay yung magiging magnanakaw ng 5 piso? Sa tingin mo yung pagiging pagsisinungaling ng maliit, habang buhay maliit lang pagsisinungaling niya? Hindi yon. Yung pagnanakaw ng piso, dahan-dahan yun. Hanggang maging isa ka ng politiko. Nagsisimula yun sa piso. So, yung pagnanakaw, palagi nagsisimula yun sa piso. 25 centavos, 5 centavos, 10 centavos. Doon palagi nagsisimula ang pagnanakaw. Hindi lang palagi ang pagnanakaw, nagnakaw ka, first time mo magnakaw, 10 million. Hindi mo magagawa yun. 10 million ang unang pagnanakaw. Mayaman magulang mo, 10 million. Pag bariya lang sa kanya 10 million, hindi, maaari. Pero isipin natin sa atin, 10 million. Hindi magagawa yun na hindi ka magsisimula sa... Kaya kung maaalala natin sa Biblia, may kita natin na yung isang tao na hindi talaga siya safe, pag bumalik siya doon sa kasalanan, mas lalaki yung kasalanan na ginagawa niya. At tuloy-tuloy yun. Ang kailangan niya ay tagapagligtas. Si Jesus Christ ang kailangan niya. So, may kita din sa verse 5, yung karakter ng ating Panginoong Kristo, na siya ay perfect. He is perfect, without sin, and sinless. Na sinabi dyan sa chapter 5, chapter 3, verse 5. And you know, yung know dyan natanda, know, ginusto. Ibig sabihin, alam nyo, yung mga tao doon sa Ephesus, alam nyo, kayo na mayroong relasyon sa ating Panginoong Kristo. So yung know dyan, kaakibat niyan ay yung pagkakaroon ng relasyon kay Jesus Christ. Intimate na relasyon kay Jesus Christ. So, and you know that He was manifested to take away our sins. Ang sinabi dyan kung anong klase meron, anong klase si Jesus Christ. Sinabi dyan, and in Him is no sin. So, ibig sabihin, si Jesus Christ, hindi siya nagsisinungaling. Perfect siya, without sin, blameless, sinless. Doon ang ating Panginoon Kristo. So, nung niligtas tayo dun sa kasalanan, hindi pwedeng magligtas. Yung magliligtas sa baboy, hindi pwedeng baboy din. Yung magliligtas sa isang marumi, hindi pwedeng marumi. Siyempre, yung magliligtas sa isang pilay, ay hindi pwedeng pilay din. Yung magliligtas sa isang bulag, ay hindi pwedeng bulag din. Ang magliligtas sa isang bulag, ay yung hindi bulag. So, ang magliligtas sa makasalanan, ay yung walang kasalanan. At yun yung sinasabi ni John dito. So, tanda natin, nasa panahon ni John, mayroong mga Diyos-Diyosan. Goddesses, gods. So, sa mga college, high school siguro, baka napag-aralan, nadaanin siguro yung mga mythology. Diba? Greek mythology, Roman mythology, then yung mythology pa sa Kanatur, tour. Yan. So, yung mythology, example, na sinasabi nila na yung Diyos nila, example, si Zeus, Mars,
Zeus, Jupiter, isa lang naman. Mars, Artemis, Diana, Artemis, isa lang din. So, sinasabi na yung mga goddesses and gods na meron sila, yung mga yon, wala kang makikita na sinasabi na doon na yung mga yon ay perfect. Walang kasalanan. Isipin mo na yung mga yon, kailangan nila ng maraming maniniwala sa kanila. Kailangan marami silang tagasunod. Kasi parang power up nila yon. Pag mas marami tagasunod, mas powerful sila. Pero katang-isip lamang yun ng tao. Ibig sabihin, nalikha yun ng isipan ng tao sa pamamagitan ni Satan. At ibig sabihin, ang nakapaglikha nun ay makasalanan. At yung inilikha niya ay kasalanan. So, makikita natin, ang ating Panginoon Kristo, sabi dito, tanay, Gnostics, yung mga example, Temple of Diana, malapit yan, mismong Ephesus yun. Sabihin din, Temple of Diana, kahit gaano kalayo yung simbahan mo, yun yung pinakakilala. Bakit? Ang Temple of Diana, kalakalan. Andito yung prostitution, andito yung pera, bar, dito, kung kailangan mo ng pagkain, dito, sayawan, dito, Temple of Athena, Temple of Diana. So, itong mga to, itong lugar na to, Ephesus, lugar ito ng tinatawag natin immoralidad, yung mismong simbahan. Kung search nyo, makikita na doon pagpasok mismo, yung mga priest nila doon, mga priestess, mga babae, mga walang saplot yan. Papasok ka doon sa mismong, bakit? Para sa kanila, isa yun sa, sabihin natin na, pinagkuhanan, o sabihin natin, ano ng Gnosticism. Isa yun, na itong katawan na to ay marumi. So, sabi na, itong katawan na to ay marumi. So, kahit anong gawin ng katawan natin marumi, basta ang isipan natin ay puro, maliligtas tayo. Bakit? Ang mahalaga sa Gnostics ay knowledge. Knowledge. Kaya ang Gnostic, gnosis. So, iba yung gnos ko sa gnosis. Gnostics, gnosis. Ibig sabihin, knowledge. Knowledge above all. So, ang mga Gnostics, Gnostics doesn't believe that sin is transgression of the law. They believe that sin is just ignorance or failure that prevent oneself from gnosis. So, Gnostics, naniniwala sila na yung kasalanan ay yun lang yung nagpe-prevent sa akin para malaman ko yung knowledge. Yun yung failure na hindi ko nalaman yung knowledge, ang tawag doon nila ay kasalanan. Kaya hindi ko nalaman yung knowledge, ang tawag doon ay kasalanan. Kasalanan para sa kanila yun. The Gnostics said that they need knowledge to be liberated from this prison. Itong mundo. Para sa kanila, itong mundong ko ay prison lang. Yung katawan na meron sila, pansamantala dito. So, ibig sabihin, kahit lagyan ko ito ng maraming tato, hindi yan magre-reflect kung ano yung nasa isip ko. Yan ang sabi ng Gnostics. Ibig sabihin, kahit gumawa itong katawan ko ng kasalanan, mambabae, manigarilyo, maglasing, kahit ang gawin ng kasalanan itong katawan ko, hindi yun nagre-reflect kung ano yung nasa isip ko. Yun sabi ng Gnostics. At hindi yun yung sabi ng Biblia. Hindi yun yung sabi ng Biblia. Kaya ang sinabi ko dyan, na si Jesus Christ, sabi niya dyan, and in Him is no sin. Na kay Jesus Christ, wala si Jesus Christ kasalanan. So, ang ating Panginoon sa Kristo, wala siyang kasalanan. Ang Gnostics, ito yung mga tao na ayaw nila malaman ang katotohanan, pero nais silang manatili doon sa simbahan sa Ephesus. So, isipin na lang natin na sa panahon nila dyan, may mga mananampalataya, mga believers, na iniwala kay Jesus Christ, redeemed, saved, justified, andyan yung mga tao ngayon. Then, merong mga Gnostics, yung mga wala sa sapuan, yung mga Gnostics sa sapuan. So, example lang, para mapuno to. So, yan, mga Gnostics yan, kunyari. So, yung mga Gnostics na yan, paano nila maibibigay yung Gnosticism sa mga mananampalataya? So, sa magitan ng pakikipagkaibigan. So, may pagkaibigan sila. So,
Dahil yung manampalataya na yan, i-corrupt nila. So may corruption na mangyayari. At yung manampalataya na yan, dadalhin nila. Kaya ibinigay ni John itong libro niya para mag-warn sa kanila na merong mga Gnostics na nag-prep unawares doon mismo sa simbahan ng Ephesus. At alam ito ni John. Kaya even sa panahon ni Pablo, meron na mismo sa panahon kay Pablo, meron na mismong mga Gnostics. At sa panahon ni John, mas naglipanan na sila. So isipin, civilization. Nung panahon dati, kung isipin mo lang, isipin natin, nung panahon dati, syempre, yung travel ng Gnosticism, medyo mabagal. Pero sa panahon natin ngayon, mabilis yung access sa cellphone, Gnosticism, sa mga computer, di ba? Computer, sa school, sa mga schools, yung mga Gnosticism, yung katuruan ng Gnosticism, andun mismo sa mga yon. Sa school, sa internet, o kahit sa lugar, naglilipa na yung katuruan Gnosticism. So, may kita natin na yung mga Gnostics, hindi yun natapos. Bakit? Isa sa katuruan ng Gnosticism, ang God the Father, ang Diyos daw ay walang anak. So, sino yung simbahan na hindi naniniwala na si Jesus Christ ay anak ng Diyos? So, yan, Iglesia ni Cristo. Sino naniniwala? Paniniwala ng Gnostics din, si Jesus Christ daw ay hindi naman talaga siya nagkatawang tao. Ang si Christ at si Jesus ay hindi siya, si Christ ay Diyos, si Jesus ay hindi. So, hiwalay daw yun. Si Jesus ay iba, tao lang si Jesus, tao lang, kasi tao lang talaga. Then, napili lang siya ng Christ para maging tagapagligtas. So, yung mga katuruan na yan, di pa na yun ngayon sa charismatism. So, even sa Pentecostalism, naglilipa na yung mga ganong katuruan. At isa pa na katuruan, yung katuruan na kung saan si Jesus Christ ay mas maliit na Diyos. Diyos siya, pero mas maliit siya. Sabi sabihin, ang God the Father, mas malaking Diyos. Si Jesus Christ ay created God. Created God. So, isipin mo na lang na ganun yung mindset ng mga cults. Ano yan? Example, Jehovah Witnesses, Mormons, sabi nila, ang tao pwedeng maging Diyos. Katuruan niya ng Gnosticism. Anong sabi ni Satan? Gusto mo maging katulad ng Diyos? Kainin mo yung prutas na nakakalam ng mabuti at masama at magiging katulad ka ng Diyos. So makikita natin na kapag ikaw isang Kristiyano, hindi ka magdidwell doon sa kasalanan na kung saan ka iniligtas ng Diyos. Sa kasalanan kung saan ka niredeem ng ating Panginoon Kristo. Yung kasalanan, example, dati kang magnanakaw at iniligtas ka noon ng Diyos, hindi mo na ulitin yung pagnanakaw na yon. Bisan, tinanggal ka na ng Diyos mula doon sa pagiging magnanakaw. Example na kanina na yung baboy, tinanggal na siya sa mula sa tahanan niyang putik. Nilinis na siya. Pero dahil siya ay hindi talaga malinis, babalik siya sa pinanggalingan niya. So, ibig sabihin, pag ikaw hindi Kristiyano, hindi ka anak ng Diyos, ay hindi consistent ang buhay mo. So, ang buhay mo, pagsisinungaling ka, siyempre, pag di ka nakapagsimba, example, pagsisinungaling ka, meron pong ganon-ganon. Or di kaya, may mga nakikita sa buhay mo, may nakikita sa buhay mo, pero hindi ka surrendered, kaya hindi mo rin siya aaminin. O, nakita kitang ganito, ay hindi po, ganun lang, kaibigan ko, o may nakita akong baso sa mo, yung picture mo, may baso, tapos may, dyan, alak, hindi po, lang po kasi ako, napadaan lang po ako doon, napaupo lang. Ganyan lang. Pero may kita natin, kapag ikaw Kristiyano, maging consistent yung buhay mo. So, dito may kita natin, to combat against Gnosticism, John gives the truth about sin, and that only Jesus is perfect. So, may kita natin dyan sa verse 4, babasahin ko verse 4,
Sinabi dyan, yung sin ay violation doon sa batas ng Diyos. Yun yung unang pag-combat o pakipaglaban ni John against sa Gnosticism, pag-refute ni John against sa Gnosticism, sa Gnostics. So, sin is violation of the law. Then sa verse 5, Jesus Christ ay wala siyang kasalanan. He is perfect. Then, just sa verse 3, may kita na natin dyan, si Jesus Christ ay pure. Ang Diyos ay pure. God the Father ay pure. Si Jesus Christ ay pure. God the Holy Spirit ay pure. Then, may kita natin dyan sa verse 7, na si Jesus Christ ay righteous. So, isipin natin, ang daming binigay ni John para patutuhanan na ang ating Panginoong Kristo ay banal. So, ibig sabihin, yung kabanalan ni Jesus Christ bilang kanyang mga batang kapatid, magre-reflect yun sa atin. Bilang anak ng Diyos, magre-reflect sa atin ang kabanalan ng God the Father. At dito natin may kita na, yun nga, like Father, like Son. Kung papaano Jesus Christ, ganun din dapat tayo. So, sa pangatlo may kita natin dito sa verse 6, sinabi dyan, whosoever abideth in Him, sinneth not. So, ito yung sasabi na, ibig sabihin, pag pag tuloy-tuloy pala, maaari pala akong magkasala kapag, pag nagkasala pala ako, hindi na pala ako ligtas. So, may mga ganong tanong. Pag ako pala nagkasala, hindi na pala ako ligtas. So, kailangan ko ulit manampalataya. So, dito, makikita natin dito, yung sinasabi dito ni John, whosoever abideth in Him, sinneth not. Whosoever sinneth, hath not seen Him, neither known Him. So, makikita natin yung pangatlo dito, na it is impossible for a person na nag-claim sa kanyang sarili na saved, yet keeps loving and living in sin. Imposible sa isang tao na nagsasabing ako'y mananampalataya na patuloy siyang namumuhay at nagmamahal sa kasalanan. May kita natin dito. In verse 6, we will see that John doesn't teach the believers at Ephesus about entire sanctification. Hindi tinuturo dito ni John yung entire sanctification. So, sinabi ko na kanina sa inyo, Arminianism. So, tandaan nyo ha, sa theological world, merong dalawang school of thought. Kilalang school of thought. Dalawa yon, Calvinism and Arminianism. So, Calvinism, galing siya kay John Arminius. Calvinism ay John Calvin. Calvinism, kaya Calvinism. Tagasunod John Calvin. Then, Arminianism, galing siya kay Jacob Arminius. Kaya Arminianism. So, tandaan yung dalawang yun na. Kasi, sa theological world, yung dalawang yun, kilala yun. Yung itong Calvinism, ang paniniwala nila na ang Diyos ay pinipili ng Diyos ang maliligtas. Ibig sabihin, nasa Diyos kung sino maliligtas. Siguro parang loto, yung mga may ikot-ikot na bola, tapos pipindutin, tapos pag sino yung nakita ng Diyos na, ito yung napili ko, number na geto. So ito yung sino yung number nito, 333. Ito, ang taong to ay 33. So, hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos na pinipili yung maliligtas. Hindi. So, Calvinism, tumatay siya sa tulip. So, sino mahilig sa bulaklak na tulip? Tulip. So, total depravity, tulip yan. Unconditional election. Then, L, limited atonement. I, irresistible grace. Then, P, perseverance of the saints. Yan, tulip. So, yung Calvinism na yan, doon sila nakatayo. Ibig sabihin, ako, kahit ayaw kong maligtas, dahil ako'y pinili, maliligtas ako. Ibig sabihin, kahit gaano ako sa mga tao, kahit ako hindi man nampalataya kay Jesus Christ, pero dahil pinili ako, wala na makagawa. Pinili ako. Tapos paggising ko lang, nasa langit ako, gumagawa ako ng kasalanan, hindi ko nagsisi ng kasalanan. Yun yung para sa Calvinism. So, pinili ng Diyos ang maliligtas. Pinili lamang at iilan lamang. So, ang Arminianism, painiwala naman nila, isa ito,
entire sanctification. Na kapag ikaw nagkasala, na example, nagsisi ka ng kasalanan, nanampalataya kay Jesus Christ, save ka na. Pero nagkasala ako. May tinamaan ako ng tinapay nung nagtapon ako ng tinapay, may tinamaan ako. So ngayon, nagkasala na ako dahil sa ginawa ko noon na yun na kasalanan. Dahil doon, hindi na ako ligtas. Para sa Arminianism, para ako maging ligtas, dapat hindi na ako makakagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, ako yung naglalakad na wala akong naaagrabyadong tao. Ako yung naglalakad na dapat hindi ako gumagawa ni katiting na kasalanan. Yan yung tinatawag na entire sanctification. Holiness na sa kamay ko, isipan ko, puro holiness ang sa isipan ko. Bible verses, hymns, more about Paul, John, David, yun yung mga nasa isipan ko. So, sa tingin nyo, yung palagi ang nasa isipan ng isang Kristiyano na tao? Hindi. Hindi yung katotohanan. Kaya hindi nagtuturo si John dito na dapat maging entirely sanctified ka para ikaw ay masave, na ikaw ay talagang dapat holy, sobrang banal, na hindi ka na magkakasala para ikaw ay masave. Hindi ganon. Hindi yun yung sinasabi ng Biblia. Bagtos ang sinasabi ng Biblia, that a person saved no longer commits sin, but what he means, ano yung sabihin din dyan, that a saved person who is abiding in Christ, kapag nag-a-abide kay Christ, ay hindi na siya magkukumit o gagawa ng isang kasalanan. Hindi siya gagawa o magkukumit ng tuloy-tuloy ng isang kasalanan. Yan siya sabi dito, whosoever abideth. So, yung word dyan na abideth, yung pananatili. At dahil dyan, yung pananatili, abideth na yan, yan ay tuloy-tuloy kang nananatili. So, napag-aral natin yan. Yung word na abideth, galing sa word na meno. Meno. Abideth, meno, remain, continue. Yan, pares lang yan. Abideth, continue, remain. Sa Greek word, meno. Okay, tandaan, meno. Hindi siya menu, meno. So, meno. Sabi dyan ni John na kayo mga believers dito sa Ephesus, kung kayo ay patuloy. So, merong parang dapat gagawin. So, whosoever abideth in Him, kung kayo ay patuloy na namumuhay, nagpo-continue, nananatili in Him, sinneth not. Ibig sabihin, kung tayo ay mamumuhay sa Word of God, kung tayo ay mamumuhay sa salita ng Diyos at sa kasama ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, which is sinabi dito sa 24, sinabi ng 24, basahin natin. 1 John chapter 2 verse 24. 1 John chapter 2 verse 24, sinabi dyan, babasahin ko 1 John chapter 2 verse 24, baka para sigurado. Let that therefore abide, so meno, in you, which you have heard from the beginning. If ye that which ye have heard from the beginning shall remain in you, meno, ye shall continue, meno, in the Son and in the Father. So, tanda natin, kapag tayo ay patuloy na nag-remain, continue, mag-abide doon sa salita ng Diyos, ibig sabihin, palagi nating pinag-aaralan yung Word of God, palagi tayong nakikinig yung Word of God, napakaliit ng pagkakataon na yung isang Kristiyano ay gumawa ng kasalanan. So, tandaan natin, kung ang ating isipan, palagi na pinifeel ng Word of God, palagi nating isipin sa bawat araw, kung sa bawat araw, gawin mo, ibisi mo yung sarili mo sa salita ng Diyos, pag-aaral sa salita ng Diyos, napakalit ng pagkakataon na yung kasalanan ay magawa mo sa isang araw. So, man makagawa kang kasalanan, pero posibleng makagawa ng kasalanan isang Kristiyano, pero kapag siya ay patuloy na nanatili, so tandaan, yung abideth dito, hindi lang yung isang beses. Abideth dito, tuloy-tuloy, continue. Abideth in Him, sinneth not. Sinneth not. Hindi na siya tuloy-tuloy nagagawa ng kasalanan. So, it is impossible sa isang Kristiyano na gumawa ng kasalanan kung siya ay patuloy nag-abide
kay Jesus Christ. So, kapag ikaw ay patuloy na kay Jesus Christ, nag-aaral ng Word of God, makikita natin na sinasabi dyan, whosoever abideth in Him, sinneth not. Yung sinneth dyan, ito yung tuloy-tuloy na paggawa ng kasalanan. So, ibig sabihin, maaari ang Kristiyano makagawa ng kasalanan sa bawat araw, pero hindi niya gagawin yung isang kasalanan ng paulit-ulit, ng tuloy-tuloy. So, ano ba yung ibig sabihin tuloy-tuloy? So, ibig sabihin, example, ngayong araw, Monday, sigarilyo, tapos bukas, alak, tapos sunod, shabu, tapos sunod, sigarilyo ulit, sunod, alak. So, yung ba ibig sabihin na hindi siya tuloy-tuloy? Hindi. Ang sinasabi dito na yung mga kasalanan na yon, nakikita natin, yung sigurado 100% na yung pag-iinom, paggamit ng pinagbabawal na gamot, yung paninigarilyo, sigurado yan na 100% na yung isang tao ay hindi siya safe. Hindi siya safe. 100% yon na yung isang tao hindi siya safe. Kung kahit sabihin hindi niya pinagpapatuloy, say once a week, twice a week yung ginagawa yung kasalanan, siguradong hindi siya safe. Bakit? Sinisira niya yung katawan na ibinigay sa kanya ng Diyos. So, kung isang Kristiyano, ang katawan natin ay temple ng Diyos. God the Holy Spirit. Temple ng God the Holy Spirit. At that temple ng God the Holy Spirit, yun, tingin mo tatanggapin ng God the Holy Spirit yung ipapasok mo? Hindi. So, may kita natin dito na kapag ikaw isang Kristiyano, pwede ka makagawa ng kasalanan sa bawat example na pagsinungaling ka. Pero hindi ito yung habitual na pagsisinungaling. Ibig sabihin, hindi yung habit mo na magsinungaling. Example, sa bawat araw, nagsisinungaling ka ng 10, then sumunod 10, sunod na araw 10, 20, 10, 14. So, ibig sabihin, pag ganon, patuloy-tuloy yung pagsisinungaling mo, habit mo na yung pagsisinungaling, ang tawag dyan ay hindi ka saved. Unregenerate. So, may unregenerate. So, ibig sabihin, wala sa'yo ang God the Holy Spirit. Bakit? Pag nasa tao ang God the Holy Spirit, pag yung isang tao, saved siya, pag nasa kanya God the Holy Spirit, hindi niya magagawa yun. Bakit? Merong hihila sa kanya. Tanda natin, may tulong tayo. God the Holy Spirit at may new nature tayo. Merong tagahila sa atin. Hindi natin gagawin yung ganong klaseng kasalanan. Pero pag hindi tayo saved, free tayo na gumawa ng kahit anong kasalanan. So, ibig sabihin, pag nung ako pala ay na-saved, hindi na ako free. Free ka sa kasalanan. So, ikaw ay pinalaya ng Diyos doon sa kasalanan upang hindi ka na muli gumawa ng kasalanan. So, may mga tao kasi na okay lang na gumawa ng kasalanan. Bakit? Sabi naman ng 1 John chapter 1 verse 8, verse 9, na pag sinabi natin na tayo, sabi dyan, if we confess our sins, faithful ang Diyos. So, papatawarin lang ulit niya ako sa kasalanan ko. So, hindi yun yung paraan para tayo ay hindi dapat natin gawing dahilan yon para tayo gumawa ng kasalanan. So, ang Kristiyano, tanda natin, ang Kristiyano, pwede siyang makagawa ng kasalanan. Pero, manatili sa kasalanan, habit na kasalanan, tumira sa kasalanan, hindi yun gagawin ng isang anak ng Diyos. Bakit? Ang anak ng Diyos ay magre-reflect sa Father niya. So, isipin lang natin na pag sinabing ang tatay ko ay si Adolf Hitler, magre-reflect yung pagiging anong klase yung tatay ko. Ang tatay ko ay si Mao Zedong. So magre-reflect yung pagpatay niya ng milyon-milyong mga Chinese. So sabi ko, ang tatay ko ay si Kim Jong-il, Kim Jong-un, ang tito ko.
magre-reflect. Pag sinabing, ang tatay ko ay ang God the Father, magre-reflect. Sigurado ka, God the Father ang tatay mo? Kumusta yung pamumuhay mo? Kumusta sa school? Kumusta sa work? Kumusta sa labas? Diba? So, pag sa school ako, syempre bilang mga kabataan, yung mga nag-aaral pag nasa school, syempre, kahit Kristiyano, minsan, nagpapasaway pa rin eh. Yung mga kabataan na kahit nasa school, mga Kristiyano, na syempre, mga kabataan sa high school, college, may pagkakataon na nagpapasaway pa rin yung mga kabataan na yun. So, may kita natin na minsan, questionable, na kapag nakikita yun ng mga kaklase mo, Kristiyano ba to? Eh, di ba ikaw yung nagsisimba? Bakit ganyan yung buhay mo? Bakit ganyan yung ugali mo? Bakit magmumura ka? Ay, questionable. So, yun yung ano doon na kapag yung isang Kristiyano, example sa school, ay nag-excel, ang unang nakikita doon kung saan siya, tagasan siya, o kung sino yung tatay niya. Kasi di ba may meron kayo, sino tatay niyan? Kaya pala ganyan. Sino nanay niyan? Kaya pala ganyan. Meron kayo mangininisan. So, example sa school, nag-excel kayo, hindi rin sabihin, ang galing mo, ang talino mo. Minsan, may pagkakataon na, alam ko, nagsisimba kasi yan eh. Minsan may ganon na pagkakataon. Kasi, nung panahon na nag-aaral ng high school, naranasan ko rin yun na, syempre, nag-excel din, kaya paano. Kaya paano hindi ba? So, nag-excel, so nakita ko yung ranking. Then, syempre, sa exam, pag sabihin na ilan ang mali mo, 5, 3, nakikita ang exam. Tapos syempre, yung mga klase mo, magsabi sila, Kenneth, saan ka pa nagsisimba? Isang sila magtatanong sa'yo, pag nag-excel ka sa simbahan. At dahil doon, minsan yung mga taong yon, makikita mo na yung mga kabataan na yon, minsan sasama rin sila sa'yo kung saan ka tutungo. Simbahan, invite mo simbahan. Punta rin simbahan kasi pag nagsisimba tayo, maging katulad tayo sa Kanya, magiging matalino tayo. So, dito makikita natin na ang unang napupuri dito, syempre, ang Diyos ang God the Father. Bakit? Kapag nakikita sa buhay ng isang Kristiyano, ang God the Father sa ating buhay, kung nakikita sa ating buhay, nagre-reflect sa ating buhay, ang God the Father, yung mga tao na nakapaligid sa atin, magsasabi sila na, iba siya. Iba siya kaysa dati. O iba siya kaysa doon sa ibang mga kabataan. Bakit ang bait ng batang yan kaysa doon sa iba? So, yan. So, dito sa verse 6, may ganyan, whosoever abideth in Him, sinneth not. Whosoever sinneth, hath not seen Him, neither known Him. So, sinabi ko na, yung word na abideth ay, remain, continue in the fellowship with the Father, with the Son, and the Father, God the Holy Spirit, at doon sa Word of God. Yung word no whatsoever ay napaka-importante, lalo na dito sa sulat ni John, because it shows us that every person has a free will to exercise their choice either to follow God or to reject Christ. So, while the writings ni Apostle Paul ay punong-puno ng pagmamahal, John 3:16, for God so loved the world, dito, God is love. Dito, di ba, may kita natin sa mga susunod na mga verses, chapters, God is love, God is love, God is love. So, punong-puno ito ng love, pero may kita din natin dito, it is full of pleading and mercy that the saved should not continue doon sa pagkakasala. At the same time, yung mga unsaved ay maligtas. So, may kita natin dyan, sinabi, whosoever abideth in Him sinneth not. Whosoever sinneth, kung sino yung tuloy-tuloy na nagkakasala, habitual na pagkakasala, ay hindi niya nakita o nalaman ang Diyos. So, wala siyang pagkakalam sa Diyos at hindi niya nakita ang Diyos. So, dito natin may kita yung pangalawa at pangatlong mark ng isang unsaved. Unang mark ng isang unsaved ay habitually
na namumuhay sa kasalanan. Pangalawa, they don't see Him. Pangatlo ay, they don't know Him. Hindi nila siya kilala. So, alam ko ba yung see at yung know, palagi yan silang magkasama. Sa see at know, palagi yan silang magkasama. Kasi, yung see dito, sinabi dyan, whosoever sinneth hath not seen Him, neither known Him. So, bigyan ko kayo ng isang example lang sa John chapter 14. So, buksan natin sa John chapter 14, verse 7. John chapter 14, verse 7. So, dito natin may kita na mayroong inihanda sa atin si Jesus Christ. At sa verse 7, may kita natin dito, sinabi, if ye had known me, ye should have known my Father also. And from henceforth, ye know Him, and have seen Him. So, yung word dyan na know ay ginusko. Ginusko. Sabihin, pag sinabing word na ginusko, ilang beses ko na sinabi to, ang kakibat nito ng ginusko ay na-experience mo na meron kang personal, intimate relationship doon sa isang tao. Ginusko. Pag yung word na know, yung word dyan na know. So, dito, yung word naman dito na seen, and have seen. So, magkasama yan. So, we said, if you had known me, pag kilala niyo si Jesus Christ, ye should have known my Father. Ye should have ginusko my Father. Meron din kayong intimate relationship sa God the Father. So, kung kayo ay may intimate relationship sa akin, with Jesus Christ, meron din kayo intimate relationship sa God the Father. Bakit? And from henceforth, ginusko Him. So, meron kayo intimate relationship sa Kanya at huraw. So, yan dyan. Huraw. Seen Him. So, Greek word dyan ay huraw. So, ibig sabihin huraw, you personally experience and observe mismo yung tao. So, kung matatandaan nyo, may isang istorya sa Bible, nung during the resurrection of Jesus Christ, si Mary ay pumunta siya doon sa tomb. Papunta siya doon sa tomb kung saan inilibing si Jesus Christ. At doon sa tomb, habang papunta siya doon, may nakita siya doon na angels. So, nakita yung angels. Yung see doon, nakita, seen, the angel, ay Theorio. Theorio. So, yung theater, doon natin kinuha yun. Theorio. So, ibig sabihin din nun, observe and experience. Nakita niya at na-experience niya rin mismo yung mga angel, nakita niya mismo yung angels. Then, after nun, nakita niya si Jesus Christ, kasi tinawag siya, Mary. Then, nakilala niya na si Jesus Christ pala yun. At sinabi doon ni Jesus Christ na, sinabi doon ni Mary, nakita si Jesus Christ at balak niyang hawakan. Sabi ni Jesus Christ, wait lang. So, ngayon, ang ginawa niya, nag-report siya, pinunta niya sila Pedro. At doon, pagkapunta ni Pedro, sabi niya ni Mary, Pedro, mga apostles, alam niyo ba, nakita ko, yung word doon na kinamit naman ni Mary ay hurao. So, ibig sabihin, hindi lang yun physically na nakita ni Jesus Christ. So, yung hurao doon ay na-observe niya, na-experience niya, at spiritually si Jesus Christ. Sabi sabihin, ang kakibat ng pagkakita, ang kasunod ng pagkakita ay tinatawag nating pagkaalam. So, know. Yun yung ginusko. So, dito may kita natin dito na kapag nagkaroon ka ng relasyon sa God the Son, to Jesus Christ, meron ka rin relasyon sa God the Father. Ibig sabihin, parang nakita mo na rin ang God the Father. At dito may kita natin na ito yung sinabi dito, ginamit ni John, yung word na yon, hurao. Sinabi dyan ni John, whosoever abideth in Him sinneth not, whosoever sinneth, kung sino yung habitually na patuloy na gumagawa ng kasalanan, patuloy na gumagawa ng pag-trespass, sabi dyan, hath not seen Him. Kung habitual na ginagawa mo yung kasalanan, ibig sabihin,
hindi mo na-observe, hindi mo na-experience si Jesus Christ. Dahil hindi mo na-observe at na-experience Jesus Christ, sabi dyan, have not seen Him, lalo nang hindi mo siya kilala. Hindi mo siya na-observe, hindi mo siya nakita, mas questionable, kilala mo ba siya? Diba? Knowing Him. So, we said, wala ka rin personal na relationship with Jesus Christ. Kaya may kita rin si John dito, na nais niya, na yung mga Gnostics na yon, hindi lang basta umalis sa simbahan, kundi sila ay mag-transform, masave sila. Kaya may kita natin dito, na itong si John, talagang andun yung kanyang pagmamahal, love, mercy. Kaya may kita natin sa mga sulat ni John, na tuwing ginagamit niya yung sarili niya, palagi hindi niya sinasabi yung pangalan niya. And the other disciple, palagi sinasabi niya, yung minamahal ni Jesus. Yan, ginagamit niya yan, minamahal. So, John the beloved. So, may kita natin dito si John, na sinasabi niya, kung ano pa, kung saan pa, ano yung mga kapatid, na kung patuloy mong ginagawa, alam mo mga kaibigan, pag patuloy mong ginagawa yung kasalanan na yan, questionable, na ikaw talaga ay na kay Kristo. So, ibig sabihin, kahit nabautismoan ako, kahit nagsisimba ako, simulat sa Paul, pagkabata ko, nagsisimba na ako, nabautismoan ako, offering tithes, perfect. Ibig sabihin, kapag ako, napatuloy pa lang gumagawa ng kasalanan, kahit meron ako nun, hindi ako saved. Totoo, hindi ka saved. Yan sinasabi ng Biblia, na whosoever sinneth hath not seen, hindi mo nakita, para bang sa Tagalog, nakita at tiningnan, parang gano'n. Nakita mo siya, nakita mo yung tao, o tiningnan mo yung tao. Tiningnan, ang kasama sa pagtingin ay, parang kinalangkat mo siya. Tingnan mo. Nakita mo lang siya. Tiningnan mo talaga siya. Tingnan mo nga yung ano doon, gamit ko doon. Tingnan. So, nakita. So, dito may kita natin dito na sabi ni John na kapag ikaw ay isang Kristiyano, so naranasan mo yung makita siya, observe, experience spiritually. Hindi natin siya nakita physically, hindi natin Jesus Christ, pero nakita natin siya sa magitan ng Word of God. And makikita natin and know Him. Intimate relationship. Napakahalaga po nun, na tayo ay magkaroon ng intimate relasyon kay Jesus Christ. Magkaroon tayo ng tunay na ugnayan kay Jesus Christ. Bakit itong buong dyan, may kita fellowship with God the Son and God the Father. Napakahalaga ng fellowship. Bakit? Hindi ka magkakaroon ng fellowship sa God the Father kung wala kang fellowship muna sa God the Son. At the same time, ang daan lamang, sabi, ang tanging daan para ikaw, bago natin binasa sa chapter 14, verse 7 ng John, diba? I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Then after nun, yung binasa natin, verse 7. So may kita natin na walang ibang paraan para ang tao ay maligtas, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, yung mga tao, nakita nila si Jesus Christ. Example, sa Quiapo, nakikita nila yung picture, pero hindi nila talagang nakita yung Jesus Christ ng Biblia. Hindi nakita. Dahil hindi nakita ang Jesus Christ ng Biblia, hindi rin nila kilala yung Jesus Christ ng Biblia. Kaya napakalaga na kung tayo talaga ay anak ng Diyos, hindi tayo magiging inconsistent sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. Hindi inconsistent na ako ay Kristiyano pero mali, iba yung ginagawa ko. Hindi ganoon. So, bilang mga Kristiyano, dapat yung buhay natin bilang Kristiyano, consistent. Tuloy-tuloy. Dahil Kristiyano ako, tuloy-tuloy mamuhay. Parang baboy, dahil baboy siya, tuloy-tuloy siya mabuhay.
Kahit anong linis mo sa isang marumi, baboy, babalik at babalik siya sa kanyang pinanggalingan. Maliban na lang kung lechon. Lechon siya. So, ayan. So, may kita natin dito na yung word natin na see and know. Pag hindi mo nakita, hindi mo malaman. Nakita, nalaman. So, see at nakikita natin yung pahabitually na paggawa pa ng kasalanan, yung pala ay sign o mark na ako ay hindi anak ng Diyos. Okay, tandaan niyo ha, na pag patuloy natin ginagawa isang kasalanan, yung kasalanan, patuloy tayong gumagawa ng kasalanan, mark yun ay seal na tayo ay hindi anak ng Diyos. Kasi pag anak tayo ng Diyos, hindi natin mamahalin kung saan tayo iniligtas ng Diyos. Manalangin tayo. O man dakila mga pangyarihan sa lahat, naman nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa iyong buhay, lalo na sa iyong patuloy naman na pagtuturo sa amin naman na kami bilang mga Kristiyano ay patuloy na mamuhay ng